mag-iingat sa inyong kalusugan. Pinaniniwalaang gunman nina Benson Evangelista, Emerson Lozano at Hernani Sensil tinutugis na ng pulisya. At suspect na si Alfred Benjola, inaming nagpaparamdam sa kanya. Itong si Benson Evangelista. Darito po ang aking report. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis si Rolando Talban, miyembro raw ng Dominguez Carnapping Group, at siyang pinaniniwalaan ng PNP na bumaril mismo sa car dealers na sina Benson Evangelista, Emerson Lozano at Hernani Sensil. Bisa na raw siya naka-enkwentro ng Highway Patrol Group pero nakatakas. May nakabinbin din siyang arrest warrant para sa mga kasong robbery with homicide at kidnapping. 100,000 piso ang patong sa kanyang ulo. Maraming lugar ang pinuntahan na ng ating mga operatiba para kunin itong taong ito. Nagsampa ng reklamong kidnapping with murder sa DOJ ang ama ni Emerson na si Atty. Oliver Lozano. Laban sa magkapatid na Raymond at Roger Dominguez, ang di umano'y mga leader ng kidnapping group. Isinampa namin ang complaint dahil base sa airtight evidence, malakas na ebidensya upang patunayan ang kasalanan yung Dominguez Brothers. Todo gwardyado naman ng mga pulis si Alfred Benjola na dumating sa GMA Network Center para sa panayam sa programang Tonight with Arnold Gravio. Si Benjola ang umaming nakatransaksyon na Evangelista bago mawala. Personal daw niyang nirequest sa mga bantay sa kanya dahil di raw birong banggain ang magkapatid na Dominguez. Sa gitna ng pagdetalye niya sa akin kung paano pinagplanuhan ang pagkarnap sa mga sasakyan at pagpatay kina Evangelista at Lozano. Inusisa ako si Benjola kung karnaping lang ang pakay ng grupo, bakit kailangan pang patayin at sunugin ang mga biktima. Pag po si Roger Dominguez, sir, ang nagpalakad, ang habol lang po talaga sa sakyan. Walang masasaktan, walang mamamatay. Ito pong insidente ng kay Mr. Benson Evangelista, sir, kay Raymond po patrabaho ito. So if ever daw pong bubuhayin pa yung papayag for road testing, baka daw po pag pinakita ng Quezon City Police yung picture gallery ng mga carnapper, ma-identify si Raymond dahil po may picture sila doon ni Roddy. Bukod sa takot na babalikan siya ng Dominguez Brothers, nakukonsensya rin daw si Benjola sa pagpatay kay Evangelista. Dahil nagparamdam sa'yo si Benson? Totoo po. Totoo po. Paano nagparamdam sa'yo? Nung nakapark po ang Land Cruiser doon sa isang apartment sa Greenville, San Fernando, Pampanga, may mga pagkakataon po na yung likuran ng Land Cruiser ay kusang bumubukas. Tsaka nagbibip-bip po yung parang busina ng Land Cruiser. Muli ring humingi ng tawad si Benjola sa mga naulila ni na Evangelista, Lozano at Sensil, gayon din sa kanyang pamilya. Pasensya na po kung sa edad mong yan hanggang ngayon, problema yung binibigay ko sa inyo. Sa buong pamilya po ng Menjola na umampun at nagmahal naman sa akin, pasensya na po. Sa ibang balita, kaugnay po ng seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year, makakusap natin live mula sa Binondo, Maynila, si Police Superintendent Ferdinand Quirante, ang commander ng MPD Station 11. Superintendent Quirante, good morning. Magandang umaga po, Igan. Opo, at Happy Chinese New Year po. Kasado na ho ba yung mga seguridad dyan kahapon pa? At hanggang ngayon po, kaugnay nga ng pagdiriwang ng Chinese New Year? Ganun po din sa inyo, Kong He Pachay. Kamusta na ho yung mga pulis mo na ikinalat dyan? We deployed more or less 500 police uniformed. At the same time, may deployment din po kami ng non-uniform. Malakas po ang police visibility dito. Kasama rin din po natin ang SWAT, MASCO, at mga NGOs na nagtutulong-tulong ngayon dito sa kasiguraduhan ng ating aktibidades sa araw na ito. Wala pa ho ba kayo na itatalang mga krimen para kahit paano nanggugulo dyan sa selebrasyon na yan, Superintendent Quirante? Since kahapon po, negative po tayo for any criminal incident. Very peaceful po ang area ng Binondo. At sisiruhin pa natin
ang insidente sa darating na mga oras hanggang matapos ang ating selebrasyon. Mensahe ho sa mga piyesta at sa selebrasyon dyan sa Binondo. Masaya po ang pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Binondo. Pero kailangan pa rin natin ang maigting na pag-iingat. Kailangan alam din po natin ang ating mga dala-dala at hindi rin naman kailangan tayong magsuot ng mga garbo na kagamitan. At aware din po tayo sa ating paligid at aware din po tayo saan tayo pupunta upang maging ligtas tayo. Hindi lamang dito sa Binondo area, kahit saan lugar. Salamat, Superintendent Quirante. Maraming salamat po. Si Superintendent Ferdinand Quirante po, Commander ng MPD Station 11. Danda ang atleta nagunahan sa pag-akyat sa Empire State Building sa New York. Mano-manong umakyat sa hagdan ang mga kalahok para marating ang observation deck sa ika-86 na palapag. Nanalo sa men's division ng German national na si Thomas Doll. Ito na ang ika-6 na sunod na taon niyang napanalunan ang titulo. Nakarating si Doll sa finish line sa loob lamang ng 10 minuto at 10 segundo. Nanalo naman sa women's division ang Australian national na si Alice McNamara na unang beses sumali sa patimpalak. Natapos niya ang karera sa loob ng 13 minuto at 3 segundo. 1978, unang idinaos ang Empire State Building run-up na nilalahukan ng mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Olympic swimming champion na si Ian Thorpe muling maglalaro para sa bansang Australia sa 2012 London Olympics. Isa po si Thorpe sa mga ipinagmamalaking atleta ng Australia. Nakapag-uwi na siya ng 9 na Olympic medals at 11 World Championship titles. Tumigil sa competitive swimming si Thorpe noong 2006 matapos magkaroon ng sakit na glandular fever at mabalian ng kamay sa training. Sa ngayon, nasa magandang pangangatawan na raw si Thorpe at naghahanda na para sa Olympics sa susunod na taon. Narito na ako ng chika, atin niluwan diluwan. Thanks, Igan. Sa atin pong buwan naman ng chika for today, Adam Sandler may sarili ng star sa Hollywood Walk of Fame. Kasama niya sa launching nito ang kanyang 2 daughters. At ayon kay Adam, malaki ang pasasalamat niya sa comedy films dahil dito siya nakilala at naging successful. Sa katunayan, his films cost more than $3 billion worldwide. Ang star ni Adam ang ika-2,431st star sa sikat na Walk of Fame. 14 of the hottest celebrities in Hollywood to date nagsama-sama para sa 17th annual Hollywood issue ng Vanity Fair. Looking sharp and classy ang celebs who are mostly in black and white. The 3-panel cover includes Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, James Franco, Jennifer Lawrence, Anthony Mackie, Olivia Wilde, Jesse Eisenberg, Mila Kunis, Robert Duvall, Joseph Gordon-Levitt, Andrew Garfield, Rashida Jones, Garrett Hedlund, and Noomi Rapace. 1930s po ang 1930 Shanghai ang tema ng photoshoot. For more footage, mag-log on lang sa vf.com screening room. We're just getting started. I'll be back for more. Rhea? Salamat, Tuwan. Batang may lubos na paghanga kay Pope Benedict XVI, pumuslit sa mga security guard at tumakbo papunta sa Santo Papa. Pagdating sa tapat ng Santo Papa ay agad itong lumuhod at nakipag-usap kay Pope. Habang si Pope Benedict XVI naman, naaliw sa musmos at nakipag-usap dito ng ilang minuto. Batid niya raw kasing walang masamang intensyon ang bata sa pagpuslit sa mga gwardya. Matapos ang paghaharap ng dalawa ay maayos namang bumalik sa kanyang ama ang bata. Lagay naman ang trapiko, atin nilaban nyo, Bear. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso, sa oras na ito. Ito na po ating kakalsadahan at katrapikan. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng Juan Luna na wala naman yung kaproblema yan ay dito sa may Tondo, Manila. Yun naman kung EDSA Kamuning flyover via GMA traffic system. May kita natin sa baba, nagkakaroon po ng pagbigat. Daloy ng traffic o hangka ng bahaging lane. Patungo po yan na Makati South area. Hanggang makarating mo kayo ng Cubao ay mahirapan na kayo makalusot. Yung kaliwa naman patungo po ng Caloocan ay tuloy-tuloy pa rin.
Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system EDSA Balintawak naman ho. Makikita ho natin ang magkabilang lane. Yung pong kanan ay patungo po yan ng Monumento at ang kaliwa ay patungo po ng Makati area. Sa EDSA Ortigas naman, ito naman po ang daloy ng trapiko mga kapuso. Yan po yung nasa kanan sa ibaba. Yung pong kaliwa ay patungo ng Makati. Yung pakya naman po sa flyover ay patungo ng Cainta. At ang kanan naman ay patungo po ng Cubao na tuloy-tuloy at walang problema. Maikudin po tayo ngayong araw. Mga plakahong nagtatapos sa number 7 and 8. At syempre kahapon po nagsimula na yung pagtaas po ng pamasahe sa ating mga jeep. At may mga kapuso po tayo na medyo umaalma dito po sa nangyaring pagtataas. Dati po kasing 7 pesos, ngayon ay 8 pesos na. Pero para po sa ating mga estudyante at mga senior citizen, pwede lang po kayo magbayad ng 6 pesos and 50 centavos. Kanina po nagtanong tayo sa ating mga pasahero kung ano ba yung epekto sa kanila ng pagtataas ng presyo sa pasahe. Eto po at panoorin nyo. Sayang din yung piso, pambili na rin asin yun eh. Mantika, oh. Sana malayo pa lang, 1 month before, nasabi na nila hindi yung biglaan. Kasi sumusunod naman ang taong bayan eh. Basta't maganda lang ang palakad nila. Sayang po kasi nabukasan po ang baon namin. At yan mga kapuso ang ating update sa ating kakalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Love anywhere. Malaman dyan and never thing. Balik sa iyo guys. Salamat lang at ang init namin mamaya, lalaki patay sa pamamaril sa Pasig City. At mga videotape may bagong gamit sa Germany. Darito na po sina Drew Pia at Arn. Good morning po! Good morning mula kahapon hanggang ngayon mga kapuso. Non-stop pa rin ang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, Manila. At si Susan at Lynn pa rin na nakikiseroon at